Ang atin pong preaching ay makikita po sa Colossians 3 verse 1 to 4. Colossians 3 verse 1 to 4 says, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ is our life, shall appear, and ye shall also appear with Him in glory." Ang atin pong preaching ay patungkol po sa new life hid in Christ. At ngayon po, nung naalala ko nung ako'y bata pa, no? Yan ang palagi, every December, bago mag-December break, yan ang palagi yung pinapagawang essay, no? Ano ang magiging New Year's resolution mo? Ano ang iyong patuloy na babaguhin sa buhay mo? So, andyan yung magpapapayat na ako, andyan yung magpapayaman na ako, magbibigay na ako ng trabaho na ako, magsisipag na ako sa mga task ko, magiging mas masunurin ako sa parents ko this year. So yan, kapag tayo ay bata, yan ang ating palaging pinag-iisipan. No? Pero dito po sa ating buhay, bilang Kristiyano, our life is already new and is continually renewed. Kapag tayo po ay naglilingkod or alam na natin na tayo po ay nasa Panginoon na, it is already new. And we should always look unto our lives na hindi po yan nangangailangan ng event. Change does not need an event to happen. Hindi po yan kailangan na tayo ay New Year, New You. No? Hindi po yan kailangan na dahil birthday ko, magbabago na ako. Hindi po yan kailangan na dahil meron na akong malaking kita, magbabago na ako, lalo na ako magiging faithful. No? Lalo na po dun sa ating napag-aralan, no? Yung vows and promises na ginagawa natin, minsan yan ay hindi natin namamalayan, ay unbiblical na or mali na yung ginagawa natin. No? Na hindi natin tinitignan ang sarili natin, that we should be constantly changing para po sa ikabubuti natin at para sa ikapupuri ng ating Panginoon. So, our new life, in comparison to our old self, ay hid in Christ. Ibig sabihin, nakatago na tayo kay Kristo. At dahil po dyan, meron tayong tatlong bagay na nangyayari kapag tayo po ay nakatago na kay Kristo. Ito po ay having lifelong task and desire for things above, the death of self, and continual hope and assurance on Christ's return. Yan po ang tatlong bagay na atin pong natatanggap kapag tayo po ay nakatago na kay Kristo. And we being saved, being niligtas na ng Panginoon, we can rest assured na tayo po ay makikita na dapat natin yan sa buhay natin. So, dun po sa lifelong task and desire for things to come, tatlo po ang nakita ko na uri ng desire na dapat nakikita sa Kristiyano. No? It is the active desire, the reasonable desire, and the persistent desire of a Christian. Ang active desire po natin, makikita natin na dapat tayo ay intentional. Sabi po dito sa chapter 3, verse 2 ng Colossians, set your affection on things above, not on things on the earth. So meron pong active. It is intentional. Na yan po ay hindi kung mangyari na lang, tsaka natin gagawin. Na hinihintay na lang natin kung paano tayo kikilusin ng Panginoon. Minsan yan yung prayer natin, no? Na Panginoon, gamitin mo ko. Pero kapag ikaw ay naharap na sa isang opportunity to share the Word of God, to preach His Word, you fail to recognize na yan ay opportunity na binibigay sa'yo to be active
in your desire for things above. Yan po yung atin pong mga sarili minsan ay hindi natin nakikita ang 1 Corinthians 4:12 sa ating buhay minsan, no? Sabi po doon sa 1 Corinthians 4:12, and labor, 1 Corinthians 4:11 to 12, even unto this present hour we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Hindi natin nakikita ang sarili natin na kapag tayo po ay naharap sa opportunity that we suffer with Christ, we endure it. Na kapag tayo po ay inaalipusta because of our faith, tayo po ay kapag sa sinasabi nga ng mundo, no, ay nanliliit tayo kapag tayo ay naharap dito sa malalaking persecutions na to. Kaya po dito dapat makita natin ang sarili natin, we being hid in Christ should have an active desire for things above. Ano po ba yung mga things above dito na sinasabi? No? Ang sabi po dito, when Christ, sabi po dito sa verse 1, no? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So we should seek the things of Christ. Ano yung mga ginawa ni Kristo? Ano yung mga nasasabi ni Kristo na profitable sa atin? So ano ba yun? Fruit of the fruit of our spirit, no? Kapag tayo po ay nakikita natin ang love, joy, peace, long-suffering, tenderness, no, sa atin pong buhay, we see that we have active desire for things above. Every opportunity na tayo po ay inaasar ng mundo, no? At yan po ay na atin pong nalalagpasan graciously. Yan po ay panahon kung saan nakikita po natin na tayo po ay may intentional desire to change. Yung sinful nature natin with the Holy Spirit, ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin yan yung we have the power, no? But with the power of the Holy Spirit, when we pray, when we look unto the Scriptures, we overcome our sinful nature. Ibig sabihin, hindi tayo nag-give in. At madalas sa madalas, tayo po ay nag-give in or tayo po ay bumibigay sa atin pong sinful nature. Pero kapag nakikita po natin ang sarili natin that we cut down our desires, dito po natin nakikita na nadidiscipline natin ang sarili natin. Desire cannot be forced, but can be disciplined by removing and rejecting things that takes away our joy in Christ. Kapag tayo po na pinuputol natin unti-unti, no? Tinatakbuhan natin ang mga pwede nating takbuhan. Meron kang nakikita doon sa daanan mo na ikaw ay maaring maging unfaithful sa iyong faith. Ikaw ba ay madaling ma-persuade ng pera? Ikaw ba ay madaling ma-persuade ng pornography? Ikaw ba ay madaling ma-persuade ng adultery, ng theft, ng murder, ang iyong desire ay nagbabago, nawawala kay Kristo? Kapag yan po ay unti-unti nating nilalayuan, makikita po natin that we are active in our Christian life. Second one is yung reasonable desire. Ang atin pong desire ay hindi basta-basta binibigay lang sa atin yan. We understand these things. No, kapag tayo po ay niligtas na ni Kristo, pag tayo po ay binago na ni Kristo, we understand these things.
kaya po tayo ay sumusunod sa Kanya. Sabi po sa Ephesians 3 verse 4, sabi po sa Ephesians 3 verse 4, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Binibigay po ang banal na salita para po maintindihan natin kung ano ang mga desire dapat natin. Hindi yan binibigay para lamang para bigyan ng alikabok, no? Kaya yung ating mga Bible, dapat hindi na yan yung minsan nagdidikit-dikit pa yan dito kapag hindi mo nababasa Pag hindi mo nabubuklat lahat, no? Kaya kailangan natin, no, we should be encouraged to read the Word of God. It is our daily bread. Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Man cannot live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. So tayo po we always look on what we should desire on this book, and we do not lean on our own understanding, but we lean on the Word of God. Next po is yung persistent desire. Sabi po sa Luke 24, verse 53. Luke 24, verse 53, and were continually in the temple, praising and blessing God. Atin pong basahin ang verse 49. Sabi po sa Luke 24 verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So ito po si Kristo nagsasalita at instructing the apostles on what is to come bago po siya mag-ascend. So sabi po dito, and he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he parted from them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. So sila ba ay natapos nung si Kristo ay natapos na rin sa pamumuhay niya or being physically present in earth? Hindi sila natapos doon. Sila ba ay natapos nung sila ay wala ng encouragement from the Lord Jesus Christ? Hindi po sila natapos doon. Sila ba ay natigil nung sinabi ni Kristo na papadala niya ang kanyang promise, which is the Holy Spirit? Sabi ba nila na, sige, hintayin ko na lang yan. Ganyan na lang ang gagawin ko para akong si Juan Tamad, papay-pay-pay sa ilalim ng puno. Ganun ba ang ginawa nila? Hindi po. Sabi po sa 53, and were continually in the temple, praising and blessing God. They are continual, they are persistent, looking unto Jesus. So kapag tayo po, we have the persistent desire, we have the attitude of looking unto Jesus and not on other things that will take away our desire to be with Christ. So yan po yung mga unti-unti nating ginagawa bilang Kristiyano, no? Upang ipakita ang atin pong desire sa atin pong Panginoon. So kaya ko po nasabi kanina, no, na desire cannot be forced. Minsan yan yung sinasabi. Kapag ikaw ay kapag ang usapin ay pagmamahalan, no? Sabi, wag mong pilitin. Wag mong pilitin kasi ano yan pag pinilit mo, hindi na yan matutuloy. O kaya yung mga trabaho, no? Pag pinilit mo yung sarili mo sa trabaho mo, wala kang desire doon. Kaya yung sinasabi nilang yung ikigai, kaya kailangan may ikigai ka kapag ikaw ay nagtatrabaho. No? So minsan hindi natin kailangan i-force yung desire natin in serving the Lord,
but we must discipline ourselves. Ang sarili natin, kahit tayo ay Kristiyano na, yan pa rin ay may sinful nature na magbablock ng mga desire natin na spiritual. At kapag hindi natin ni-remove or if we do not reject the things that take away our joy in Christ, yan po ay mamumuhay sa atin pong kaluluwa. At yan po ay mamumuhay sa ating buhay. It will progress, it will improve. Yung dating maliit lang, lumalaki. At tayo ay palayo ng palayo kay Kristo kapag tayo ay hinayaan natin yung mga sinful nature natin or hinayaan natin yung old nature natin na mamuhay sa atin or mag-develop sa ating habits, no? So we must discipline ourselves. And we must reject these things that take away our joy in Christ. Next is yung death of self. Death of self does not mean na tayo po ay wala ng sariling decisions, no? Hindi po ibig sabihin no na lahat ng palo ng buhay natin ititingin na natin or isasang-alang-alang na natin doon sa ating spiritual leader dahil magiging kulto tayo noon. Katulad nung mga napabalitaan natin na ultimo paglabas ng building nila bawal, ultimo pakikipag-usap sa iba, ultimo yung kanilang mapapangasawa ay kontrolado ng kanilang pastor, no? At doon sila nananahan kung ano yung kanilang decision sa buhay, no? Yun yung nakikita nilang death of themselves. Yun po ay mali. We should always lean on Christ. Death of self meaning yung natural lust natin should be killed. Pinapatay natin yan, yung natural tendencies natin. Natural tayong tamarin every Sunday. Tama ba? Natural tayong tamarin every Wednesday. Tatamarin rin tayo, no? Every time that we have or that we should go to Christ in prayer, in reading the Word of God, tatamarin tayo. At yan yung isa sa mga desire, isa sa mga natural lust that we should kill. Every time na tayo ay nahihiya na lumapit sa Panginoon, we should kill it. Diba? Let us go boldly in our prayers sa atin pong Panginoon dahil meron tayong Kristo that will mediate for us. Esteeming others better than ourselves, yan po ay isang paraan rin ng death sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi mo na pinapatay mo yung sarili mo when it comes to your choices. When it comes to choosing between ako ba ang kukuha ng lahat ng masasarap na parte ng baboy, ng lechon, no? O bibigay ko yun sa kapatiran, ipaprioritize ko yung kapatiran na sila ang mauna, sila ang mabigyan ng opportunity to have better things in life. Esteeming others better than ourselves. Kapag tayo po ay nasa church, do we recognize yung mga bakanting upuan? Na iniisip natin, dapat nandito yung kaibigan ko eh. Dapat nandito yung kamag-anak namin na nasa malayo, na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Isa pa, kapag tayo po ay nagpe-pray, it is the most crucial, no? Na dito natin nakikita, kasi tahimik tayo dyan eh, minsan, no? Sa buhay natin, kapag tayo po ay nagpe-pray, we are silent. Hindi naman tayo palaging vocal sa prayers natin at pinaparinig natin sa mga iba, no? Pero kapag tayo po ay nagdadasal, do we see ourselves na tinitignan natin kung ano yung mga kailangan mo? Yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo? Or tinitignan ba natin mga kailangan ng kapatid? Mga nangangailangan ng pera, mga nangangailangan ng spiritual maturity, mga nangangailangan ng repentance. They pray for repentance pero
they want to repent of their sins, yung mga kapatid natin, no? Siguro kapag meron sa ating nagko-console and they ask these things na, kapatid, ipag-pray mo nga yung mga anak ko. Sana makasama ko sila dito sa church. So nakaka-bless po, share ko lang onte, no? Si Sister Crestita, kapag po siya ay nag-chat sa amin or sa akin, lagi niya pong sinasabi na, kapatid, sana isama mo rin sa prayers ninyo yung mga anak ko na sana hindi lang nila ako hinahatid. Sila rin ay nag-i-stay. At yun ay nakaka-bless. Because hindi niya lang tinitignan yung sarili niya na ako lang, sige, ihatid nyo lang ako, bahala na kayo sa buhay mo. Hindi siya ganun. But she thinks of also her sons and daughters. No? At kapag meron tayong mga prayer na naririnig na ganyan, tignan natin yung sarili natin. When we pray, do we esteem others better than ourselves? Mas marami ba yung prayer mo sa sarili mo? Para sa sarili mo? Para sa sarili mong spiritual growth? Para sa sarili mong financial growth? Para sa sarili mong physical growth? O mas tinitignan mo ang kapakanan ng iba? Dito natin makikita that we are active in the death of self. Kapag ito po ay ating ginagawa na we esteem others better than ourselves. Esteeming Christ better than ourselves. Esteeming Christ better than ourselves. Ibig sabihin, kapag meron tayong kausap sa labas, do we brag about ourselves? Malamang sa malamang, yan ay palagi nating nailulusot sa ating conversations. Kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kabait, kung gaano tayo karami ang pera natin, kung gaano tayo karami ang ginawa natin. Malamang sa malamang, yan ay palagi nating naisisingit. Pero naisisingit rin ba natin na si Kristo ang kumilos niyan sa atin? Do we return the glory back to Christ? Na siya ang nagbigay sa atin yan, ng lakas na yan? Na yung mga blessing na yan ay galing sa Kanya? At ang mga conversation ba natin ay nagli-lead para makita nila si Kristo sa buhay natin? Does it lead to us sharing the gospel dun sa mga tao na hindi natin kakilala, hindi natin kasama dito sa church? Does it lead to us sharing Christ better than ourselves? Yan yung mga questions na dapat nating tinitignan when we say that we have a new life hid in Christ. Sabi po, balik natin dun sa ating verse, no? Colossians 3. Sabi po dito, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ye are dead. Hindi ka na buhay. Yung pagtingin mo sa sarili mo na dapat nauuna yan, dapat nauuna ang iyong pagpapahinga, dapat nauuna ang iyong pag-aaral, dapat nauuna ang iyong desire to improve yourself, dapat nauuna ang iyong pagpapalaki ng katawan. Yung pagtingin natin sa sarili na yan, ay dapat pinapatay na natin. Because it should be our second, yan po ay pumapangalawa, and what above it is Christ. So the dead does not recognize itself as dead. It just does what a dead does. So kapag po ang ibang tao, no, ay kapag po ang ibang tao ay binabahagian natin, hindi nila ma-recognize na sila po ay patay kay Kristo. Dito rin makikita natin sa verse na ito, no? Since we are dead and our lives are hid in Christ, hindi na natin binabalikan yung mga past recognitions natin. Hindi na natin binabalikan kung ano yung mga nagawa na natin before, yung mga kagalingan natin before.
Hindi na natin binabalikan yung mga plans natin before we are hid in Christ, but we go ahead and continue what Christ has given us in our new life. Isa pa sa makikita natin na pinapatay natin sa sarili natin is the death of reliance to own knowledge. Yung reliance natin doon sa sarili nating pag-iisip, sarili nating kaalaman, sarili nating katalinuhan, we should not rely to it. We should kill when we see ourselves that we rely to our own knowledge. Dapat pinapatay natin yung sarili natin na pinapatay natin yung sarili nating desire or pinapatay natin yung sarili nating pag-iisip kapag tayo ay nagre-rely na sa sarili natin. Christ is our life. And yung mga salita niya, yun dapat ang ating ginagawa. At yun dapat ang ating pinagninilay-nilayan. Kaya po yung sinasabi ni Kristo, no? Na first commandment, to love the Lord your God, with all your mind, with all your strength, no? With all your life. Yan po ay order for us dahil tayo po ay nakatago na kay Kristo. And that is what He is doing when He is ministering in earth. Dapat nakikita natin yung sarili natin continually molded patungo kay Kristo. Patungo sa kung ano siya, kung ano yung itsura niya, kung ano yung ginagawa niya. Lastly is the continual hope and assurance on Christ's return. Sabi po dito sa Colossians 3, Verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So when we are hid in Christ, when we hide ourselves in Christ, we look or we groan for the time that He comes back. Dahil gusto na natin makita kung ano talaga yung Kanyang glory. Gusto na nating masilayan ang Kanyang beauty, no? Gusto na nating malaman kung ano yung mga salita niya first hand, no? Yung mga sinasabi niya, itong Bible, minsan, nag-i-imagine lang tayo ng voices kapag binabasa natin to no? Pag nakikinig tayo ng mga scripture reading sa YouTube, it's all just imagination, no? Pero minsan ba sa buhay ninyo you think na paano kaya sinabi to ni Kristo, no? Ano kaya yung pagkakasabi niya dito sa mga salitang ito? Ano kaya yung experience ng mga apostles when they are with Christ? Because then makikita natin yung sarili natin that we are in continual hope and assurance on Christ's return. Hindi po tayo nanghihinawa, hindi tayo nanghihina sa atin pong pagtingin kay Kristo. At kapag tayo po ay nanghihina, bumabalik tayo looking for that blessed hope. Bumabalik po tayo sa kung ano yung mga promises ng Panginoon. Bumabalik tayo dun sa mga binigay ni Kristo na salita sa scriptures. We go back to the scriptures and what it means. Kaya po pag tayo ay nanghihina sa ating Christian lives, dapat po lalo natin itong nilalapit sa sarili natin. Dapat lalo natin itong dinidikdik sa isip natin kung ano yung sinasabi nito. Dahil kapag ikaw ay lumayo dito, nanghihina ka na nga, lumayo ka pa sa Bible, lumayo ka pa sa church, lumayo ka pa sa brethren, saan ka pupulutin? So wala kang dadatnan na something that will make you matured, something that will put you out of that place of doubt.
Kapag ikaw ay, you continually see yourselves na kawawa naman ako ay na-offend, ako ay nakita ko yung mga masasamang ugali ng mga kapatiran sa church, lalayo ako dyan, hindi ako magbabasa ng Bible, hindi na ako naniniwala kay Kristo. So time and time again, nakikita natin yung mga ganong testimony, no? Yung mga ganong sinasabi. Ba't ka umalis sa church? Ay kasi nakaka-offend yung mga kapatid dyan, mga ipokrito naman. Ay kasi yung mga kapatid dyan ay hindi maayos kausap. Yung mga kapatid dyan, hindi ako tinutulungan. And instead of going back to the Bible, to the scriptures, and to look for Christ in all these things, you go to yourself, ano ba yung mga dapat kong gawin sa sarili ko? No? Yun yung mga tinitignan natin minsan. Kaya tayo ay ill-equipped. Kaya tayo ay mali yung wisdom, no? Mali yung knowledge na pumapasok sa atin when we consult to ourselves. But when we consult to the scriptures, to the Word of God, diyan tayo bumabalik sa kung ano yung kagustuhan ni Kristo sa ating buhay. Diyan tayo nakikita natin ang sarili natin that we go back to what He wants from us. That He wants us to endure these things. And that He wants us to look unto Him and not to ourselves. To look unto His glory and not to our offenses. To look unto Christ coming back and not to us, way of escape sa mga pain na nararanasan natin, but to look unto Him and His Word, holding on to it, and not unto our grudges, not unto our doubts, not unto our fears, na ako hindi na ako mag-i-improve sa aking Christian life, kaya patuloy na lang akong aalis dyan sa church na yan. Dahil nakikita ko ang sarili ko na hindi ako kagamit-gamit dyan. Wala akong kwenta. Instead of going to Christ, to what He wants from us, we look unto ways of escaping our responsibility being Christian. So ito pong mga bagay na ito, it is our responsibility as a Christian. It is our responsibility to have a desire for things above. It is our responsibility to kill our natural tendencies. It is our responsibility for our death of self. And it is our responsibility to have a continual hope and assurance on Christ's return. Although all these things are given by the Holy Spirit, hindi po yan nanggagaling of our own accord. Hindi po yan nanggagaling dahil sa ating kagalingan, dahil sa ating perseverance. Hindi yan nanggagaling sa ating katalinuhan. Bagkus yan ay nanggagaling sa banal na Espiritu, we should see ourselves disciplined and desiring for these things for us. Now as we end, let us reflect not with pride, but with a desire for continuous improvement. Let us reflect, ano ba ako bilang Kristiyano? Ano ba ang kailangan kong i-improve bilang Kristiyano? Do I need to improve my prayer life? Do I need to have more time with my knees on the ground, looking for the Lord, searching His scriptures, and asking for His guidance? Do I need more time looking unto the scriptures, studying it, looking for books that will help me study it? Do I need more time to be with other people and to share the Word of God? Let us reflect within ourselves. Ano yung mga kailangan nating i-improve? Not because it is New Year, na bagong taon, kaya kailangan ito yung mga gagawin ko. Dati ganyan po ako, nung ako po ay batang Kristiyano pa, no? I think that was when I'm on college. Lagi kong iniisip, ayan, bagong taon, kailangan mas marami akong mabahagian ng Word of God.
Ayan, bagong taon, dapat mas marami ako maging tithes and offering nung before. Kung dati, 10% lang ang tithes ko, no? Walang offering. O ngayon, lalagyan ko ng 1% para sa aking offering. So, kapag tayo po, habang bata tayo, yan yung iniisip natin. But let us also look on these things na hindi lang tayo nagbabago because of a certain event. But let us reflect daily, not with pride, but with the desire for continuous improvement sa ating Christian life, on how we desire for things above, on how we mortify the deeds of our self, the members which are upon the earth, and i-improve rin natin ang continual hope and assurance on Christ's return kapag tayo po ay may pupunta sa times of doubt and times of trials, testing. Let us always look for hope, look for assurance sa pagbabalik po ni Kristo. Purihin po ang atin pong Panginoon, salita niya. Tayo po ay dito na nagtatapos. Let us pray.